Yung best friend natin, si Saldico. Totoo ba yan, Saldico? Hindi ako nagsabi nito ha. Baka na naman ako na naman ang anuhin mo dyan. Hindi ako nagsabi nito. Ang nagsabi nito si Chis Escudero. Kaya nga ang tanong natin, totoo ba na ikaw ang may pakana ng demolition job kay Chis Escudero? Naku po. Bakit naman ganon? Bakit ganon? Tingnan nga natin. CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, no? Sa exclusive Kitang-kita ninyo yung CCTV. Halatang CCTV. Di ba? political report, kasagsagan daw yon ng bycam. At katunayan, holiday pa ng bumisitang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Agarang buwelta ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues, wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng reaksyon mula kay Ko. Pero base sa House records, December 2024 nang magsumite siya ng resignation letter kay Speaker Romualdez dahil sa umano'y health concerns. Una na ring sinabi ni SP Cheese na hindi lang 142 billion ang realignments sa 2025 budget, kundi pumapalo ng lagpas 600 billion pesos. Pagdating sa BICAM meetings, sinabi ng politico.com.ph na naging dominant si Escudero sa proceedings, dahilan para ma-elbow si dating Finance Committee Chair at Senador Grace Poe. Unfair insinuation naman ang turing ni Escudero sa mga paratang. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Kaya ganyan talaga mga media. Busabos. Hindi, alam mo, wala naman pinagkaiba ang media tsaka yung mga vlogger eh. Galing daw ito mismo sa mga kontratista na kanyang nakakausap at maging sa ilang tao sa Kongreso. Isang halimbawa raw dito ay mga proyektong gaya ng solar-powered lights. Nako! Meron mga project daw na nakalista ang unit price na 157,000 pesos Nako! bawat solar lamppost. Pero ayon kay Magalong, pagkausapin mo naman daw ang supplier mismo, papatak lamang ito sa 35,000 to 45,000. Kumpleto na po, kasama na ang kanilang tubo. So parang may kumikbak. Grabe, no? 35,000 lang sa 157 na ipinapasa. Para nga naman may kickback. Kaya na lang din ang bilis masira. Kita nyo, halimbawa na lang yung mga traffic lights, di ba? Ito, yung tinatawag nilang mga solar na ilaw, di ba? Pagmamalaki pa nila yun, kita nyo na dito, solar ang ating ilaw. Yung pala, putang ina, laki ng kinita ninyo. Lumiwanag, kaya naman pala lumiwanag. Lumiwanag yung mata ninyo sa mga pera. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pasok. Nanonood lang pero hindi tumaya. Yan ang pahayag ni Congressman Nicanor Briones. Naku po, si Nicanor Briones, aga party list. Aga party list. Sinabi ko na sa inyo, mga party list eh. Nanonood lang daw. Hindi naman siya naglalaro. Sa bagay. Ewan ko pero dati kasi sinubukan ko yan eh. Hindi ko alam ewan ko, yung dati hindi ka makakapasok dyan kung hindi ka magtataya eh. Pag online sabong, hindi ka makakapasok doon, hindi ka makakapanood kung hindi ka tataya. Pwede kang makapanood, mag-skip ka muna ng isang laro, pwede yon. Pero ibig sabihin, participants ka na. Okay? Ganon eh. Tingnan natin, di natin alam kung ano na ba ang sistema ng sabong ngayon. Tanong natin kay Kong. Ng AGA party list na siyang nakunang nanonood
ng online sabong sa gitna ng plenaryo. Naku Live po, sa mula gitna ng Batasang plenaryo. Pambansa, nangunguna sa balita, Bastos. si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Tingnan niyo si anong Marian sabi ni Enriquez, Congressman Briones? Si Marian Enriquez parang gumaganda, no? Banat ba ya? Hindi ka tapat sa mga taga-SM na ya? Gago! Hindi. Sinabi ko lang naman gumaganda, kayo naman. Jiggy, humarap nga sa amin itong si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nakunan na habang nasa gitna ng sesyon na may hawak na cellphone at nanonood ng sabong. Giit niya, hindi raw siya nag-iisabong. Never daw siya nagsabong sa kanyang buhay ni wala nga raw siyang GCash o kahit na anong apps para dyan. Ang sabi po niya, meron lang daw ipinadala sa kanya yung kanyang pamangkin na video nung nagsasabong. Practice fight daw yan para sa isang derby at iniimbitahan siya na sumali para Ba't ganun yung mukha niya? Parang hindi siya naniniwala. Ewan ko kung naniniwala yung nagre-report, ha? po sa tradisyonal nga na sabong sa kanilang lugar Oh, sa tingnan mo Batangas. itsura niya, oh. Ayon nga kay Briones ay kahit kailan daw ay hindi raw siya nakita sa kahit na anong sabungan. Kaya tinatanggi niya itong aligasyon. Kahit ano sabungan daw. Ako rin naman, hindi rin man ako nakita sa sabungan, eh. Pero dati, sinubukan kong laruin. Hindi naman actually talagang subukan laruin. Kaya lang kasi, hindi ako nagpapalusot, ha. Gusto ko malaman yung sistema. Paano ba yung isabong na yan? Kasi against talaga ako dyan, eh. So para malaman ko, titingnan ko. Meron palang talagang way. Madaling makapasok. Yeah? As in kahit sino makakapasok. Tiningnan ko, kaya ako kunwari ng ganito, through GCash, di ba? Nakalimutan ko na kung paano yung sistema no kasi tinry ko lang naman, di ko naman talaga nilaro siya ng laro-laro. Noon pa yan, nung na kasagsagan ng isabong, tiningnan ko kung makakapaglaro ba ang kahit sino na walang pinipresentang ID, nakakapaglaro. So ibig sabihin, kahit bata pwedeng maglaro ng isabong o pwedeng pumusta. Sinasabi ng iba, hindi, kailangan mo naman ng GCash. Ano ngayon? Pwede ka naman sabihan mo yung kaibigan mo na may GCash o yung tatay mo may GCash. Tay, tataya ako sa sabong. Pwede ba itaya mo ito? Pwede naman ganun eh, di ba? Na siya po ay tumataya dito nga sa nakita sa video sa kanya. Ipinadala lang daw ito ng kanyang pamangkin doon sa Facebook message. Sana pinangalanan mo yung pamangkin. Siya ang sisihin natin. Hindi kasi alam mo ewan ko Kayo. Naniniwala ba kayo? Ito ang tanong dyan. Naniniwala ba kayo na talagang hindi siya nagsasabong o hindi siya nag-iisabong, nanunood lang daw siya? Naniniwala ba kayo? Gago! Hindi, kayo kanya-kanya ho ito. Ito yung opinion, no? Opinion ko. Ako, hindi ako naniniwala. Kayo, naniniwala ba kayo na nanunood lang siya at hindi siya, Hindi kasi, alam mo mga kababayan, naalala ko yung kaibigan ko eh. Nahuli nung kanyang misis na may betka. Nakapatong. Yung betka. Kunwari ako yung, hindi ako nahuli. Una-una wala ako asawa. Yung lalaki na may asawa. Tapos nandyan yung betka, nakapatong. Ano bang tawag doon sa posisyon na yun? Nakalimutan ko na eh. Cowboy ba yung cowgirl? Hindi, cowboy. Lalaki nakapatong. Gago! Homblo pala ang puta. Hindi, babae, yun. Tapos nung nakapatong, nahuli nung misis, sabi nung misis, Siyempre, putak na yung misis, galit na galit. Alam mo, sabi nung kaibigan ko na lalaki, sabi niya, "Sweetheart! Nag-sit-ups lang naman ako. Nagkataon, walang dito. Walang, so yung babysitter na lang natin, sabi ko, tulungan mo nga ako mag-sit-ups. Babysitter, pang to yung babysitter, So, tulungan mo ako mag-sit-ups, siyempre, pag magsi-sit-ups ka, nakahiga ka, di ba? Gaganyan-ganyan ka, tapos nandito. Nadulas siya. Napunta siya dito sa baywang ko. Sabi, napunta sa baywang ko. Gago! Hindi naman, wala naman kaming ginagawa. Hindi kami nagtatalik.
Oh, parang ganun eh. Parang ganun yung naisip ko dito eh. Yung huling-huli mo na, oy, nanonood. Ay, nag-ano. Pero ang sagot niya, nanunood lang naman ako. Hindi naman ako nagsasabong. Kakaiba ako eh. Iba. Sabi ko nga kakaiba ito. Messenger para ipakita nga no na magagaling daw itong mga manok na nandoon sa kanilang lugar. At Natatawa yung reporter. Pinakita lang daw nung kanyang pamangkin ba yun? Na, uy, magagaling to mga manok ko, panoorin mo to. May trial fight. Di patay yan. Nag-trial fight, patay yan. Hindi kasi alam ko hindi naman ganyan. Siguro wala nung panusok kaya maaari pero ewan ko lang hindi ako solve. Ika nga, hindi nabenta sa akin yung kwento ni Kong. ayon pa kay Briones, malamang daw ay baka parang sinasabotahe lang daw siya. Pero Sinasabotahe daw siya. Ikaw gumawa niyan, tapos sinasabotahe ka. Anak ka ng wewe. Gago. Kung naman, ikaw naman Kong I mean, sabihin na natin, sige, nanonood ka. Hindi ka nagsasabong. Wala tayong sinasabing nagsasabong ka. Nanonood ka. Pero in the middle of a very important, supposedly, session. Ayan yung election daw yan ng Speaker of the House. Ganun ka ka-bored? Boring ba yung speaker nyo? I mean, as far as I remember, you are a government official. As far as I remember, you should have a high standard. Di ba? Ano ibig sabihin ng high standard? Hindi yung habang nagtatrabaho, nanonood ka niyan. Eto, tanggalin natin yung salitang sabong. Sabihin natin nanonood ka ng Netflix. Di ba? Nanonood ka ng Bembangan. Halimbawa lang. Kunwari lang. Di ba? Yun ba ay may justify mo pa? Sasabihin mo, di naman ako nakikipagbengbangan Nanonood lang naman ako Habang may plenaryo nagaganap. Hindi Kong pasensya na po Kong, pero para sa akin, dapat yung mga ganito disiplinahin. Ewan ko kung di disiplinahin ito ni Speaker. Dapat yung mga ganito ini-ethics complaint. Di ba? Ito yung yung huli mo na sa akto na habang may nangyayaring plenaryo, may ginagawang iba. Supposedly, dapat mataas ang iyong standard bilang public official, pero ganyan ang ginagawa mo. Tapos issue pa ngayon yung online. 'Di ba? Gaming, gambling, online gambling, o lalong-lalo na yung isabong. 'Di ba? Huwag ka na mag-justify, lalo mabibwisit ang tao niyan. Sir, lalo mabibwisit sa iyo ang tao. Sana mag-sorry ka na lang, tapos na usapan. Sorry. Na lang talaga ako na sa aking kahinaan ako ay nakapaglaro. Natawad na niya kung sino man daw yung nag-upload ng video na to kahit pa may violation ito. Pinatawad na daw niya yung nag-upload ng video. Kasi may violation daw ng wiretapping. Kasi nga naman, bawal yun yung habang ilalabas mo, biglang ganun. Pero ikaw pa talaga, sir, ang may lakas ng loob magsabing, pinapatawad ko na yung kumuha ng video at naglabas. Iba rin ang apog nyo, sir. Matindi. Matindi yung nyo, yung alam mo, swak yung sinabi ni BBM sa inyo. Yung walang hiya. Yung hindi nahihiya. Mantakin mo, ikaw na yung nahuli. Ikaw pa yung malakas ng loob na sasabi, pinapatawad ko na yung naglabas ng photo na yan at video na yan. Ang lupit, sir. Ibang level yung yung paninindigan mo sa buhay. Data Privacy Act, pinapatawad na rin daw niya ito at para wag na raw sana maulit. Humingi na rin siya ng paumanhin dahil nga nadadamay yung institusyon, itong kamera, dahil nga dito sa lumabas na viral video na ito. Hindi, sir. Humingi ka ng tawad dahil mali ang ginawa mo. That is not right for a public official, for a congressman, whatever is that, whatever it is pala, whatever it is, whether it's sabong, watching Netflix, playing billiards, playing whatsoever,
Pag plenaryo, makinig ka. Hindi yung nagdududut-dut ka Manoy dyan. nagsasabong, giit niya, malinis daw po ang kanyang konsensya. Pakinggan natin itong pahayag ni Briones. Ang lupit. Dahil malinis ang konsyensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako, hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Kaya nga ako fake news eh. Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Ibang At level Marian, ko. may sinabi rin si Senator Erwin Tulfo tungkol sa mambabatas Yan. na ito. Ano raw nakikita niyang dapat gawin? Yes, Jiggy, no, ikinadismaya nga ni Senator Erwin Tulfo itong nag-viral video ng kongresista nga na nakitang nanonood ng sabong sa kanyang cellphone sa gitna pa ng sesyon. Ayon nga kay Erwin Tulfo, kung siya raw yung tatanungin, dapat na raw talaga no, napapanahon na magpasa ng panukalang batas para sa total ban o tuluyan pong ipagbawal itong online gambling sa bansa. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. I want this online gambling stop or Yun. mismo dapat itigil na ang online gambling. Sir, gumawa kayo ng batas. Ako, hindi, ito para sa kaalaman ninyo. Ito, may mas malawak na balita dyan . Ito, papakita ko lang sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kay Banat Bay, kahit ano pa kulay mo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Sa part na to, sige, palakpakan ko si Erwin Tulfo. Kasi magpapahiring siya tungkol sa online gambling. Which is, okay yan. Abangan natin yan, panalo yan. Para lang kaalaman yung first pogi point mo yan, Senator. Pero wag na mamoro-morong hearing, Talagang tukuyin ninyo sino ang may pasimuno nito, sino-sinong mga public official ang sumusuporta dito. Kasi, sir, marami tayong bali-balita, alam natin yan, na may mga congressman na talagang sila ang nagpapasabong, sila ang may-ari ng mga online gambling. Sana matukoy talaga. At ang resulta, gumawa ka ng batas. Batas talaga kasi iba yung order ng presidente. Yung order ng presidente, pwede yun. Pero iba pag batas. Kasi pag batas, magiging forever na yan. Di ba? Magiging na talaga yan. Kahit after ni Marcos, magiging na yan. Na bawal ang online gambling. Di ba? Pakinggan natin to si Erwin. Dismayado si Senador Erwin Tulfo sa ilang mambabatas na nahulikam na nanonood ng online sabong at bilyar sa gitna ng botohan ng House Speakership. Hindi na raw nahiya ang hindi pa kilalang mga kongresista, lalo na't bawal magsugal ang sino mang government official. Sana raw ay makapagbigay ito ng mga apology kung aamin sila. Dapat din daw silang magpaliwanag at disiplinahin ng Kamara. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun . There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Kaya kamutin mo na lang. Lumabas ka ng pumunta ka sa banyo. Kamutin mo na lang. Hindi, tama naman siya dito di ba? Una-una, bawal ang public official na merong batas na yan. Ayan, alam ko, yan ay executive order ni dating Pangulong Duterte. Yung any public official should not be seen in any casino or any gambling. So kasama na rin dyan yung pag-gambling dito. Although sinabi nga ni Congressman, hindi siya naglalaro, nanunood lang daw. Gago! Pero gayon pa man, maliho yan Di ba yan yung sinasabi ni Erwin Tulfo na, sandali, merong botohang nagaganap. Bakit ka, kung ano-ano ginagawa mo dyan? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Ayun po ang totoo. Pinapasahuran kayo, di ba, na bilang kongresista, representante ng inyong distrito o di kaya ng iyong party list,
para magtrabaho, hindi para manood ng sabong. Ha? Congressman, wag ka nang napakaraming palusot. O sige, tanggapin natin. Nanunood ka lang, hindi ka nagsasabong. Palpak pa rin yan, sir. Mali pa rin yan. Kahit anong sinusubukan mong isalba yung sarili mo, mali yung ginagawa mo. Katakda na ring talakayin sa Senado ang online gambling at pangungunahan ito ni Tulfo bilang bagong chairman ng Committee on Games and Amusement. Kaya lang, ang tanong dito mga kababayan, aaksyonan kaya ito ng kanilang speaker? Hindi, di ba? I mean, Speaker Romualdez, yung bata mo, pababayaan mo na lang ba ng ganyan? Wala talaga. Ayan ay nagsisimbolo ng leader ng Kamara. Oh, kung may bastos na kongresista, aba, merong ibig sabihin yan. Hindi kagalang-galang ang speaker. Oh. So dapat, ang atin lang, dapat disiplinahin yan ng speaker. Hindi pa pwedeng gayon lang yun. Disiplinahin. I-ethics yung tao na yan. Oh, kasi nga, alam na nga natin, salot na nga itong online gambling eh. Tapos, may ganyan pang kongresista. Nanonood Oh, sabihin na natin nanonood, but still, di ba? Hindi maganda yan. Oh, yun ang natin dito. Kaya na lang din ganyan ang itsura nyo sa Kongreso. Nadadamay lahat kayo. Sinasabing kaya nga pinupuna kayo tapos nagagalit kayo. Tapos anong gagawin ninyo pag napuna kayo? Di maghahanap kayo ng sisising iba. Hindi kasi ganyan ang ginagawa nila eh. Dahil nga sa mga ganyan, nagganap sila ng ibang issue. Itinuturo nila ngayon si Chis Escudero, kung ano-ano sinasabi nila kay Chis Escudero, di ba? Again, hindi ko po pinagtatanggol si Chis Escudero pero kitang-kita yung para pagtakpan nyo yung kapalpakan nyo, yung kababuyan nyo dyan sa Kamara, yung kawalangyaan ninyo dyan sa Kamara. Naghahanap kayo ng ibang issue at ang napili ninyong issue ay walang iba kung hindi yung kay Chis Escudero, di ba? At take note, eto po take note po. Nalaman na po ni Chis Escudero kung sino yung di umano allegedly nag-ooperate sa kanya ng paninira. Ito, panoorin natin Pinangalanan na ni SP Chis Escudero ang posibleng may pakana umano ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannity. May suspetsya na si SP Cheese sa umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico Nako. ito. Una nang lumitaw ang isang Zaldico yung best friend natin si Zaldico. Totoo ba yan, Zaldico? Hindi ako nagsabi nito baka ako na naman ang anuhin mo dyan. Hindi ako nagsabi nito. Ang nagsabi nito si Chis Escudero. Kaya nga ang tanong natin, totoo ba na ikaw ang may pakana ng demolition job kay Chis Escudero? Naku po. Bakit naman ganon? Bakit ganon? Tingnan nga natin. CCTV footage na bumisita umano si Escudero sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, Sa exclusive kitang-kita ninyo yung CCTV. Halatang CCTV. Di ba? political report, kasagsagan daw yon ng BICAM. At katunayan, holiday pa ng bumisitang senador. Yan ay para tiyaking maipapalaman daw talaga ang higit 142 billion peso insertion sa 2025 national budget. Tinanggi naman ni Escudero ang akusasyon. Agarang buwelta ng senador sa isang panayam, it's easy to do a 1+1 at foolishness will catch up. Dahil matapos ang kasagsagan ng budget issues, wala naman daw tinanggal na sino man sa Senado, kundi sa House of Representatives. Pinatanggal umano si Ko bilang House Appropriations Committee Chair. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng reaksyon mula kay Ko. Pero base sa House records, December 2024 nang magsumite siya ng resignation letter kay Speaker Romualdez dahil sa umano'y health concerns. Una na ring sinabi ni SP Cheese na hindi lang 142 billion ang realignments sa 2025 budget, kundi pumapalo ng lagpas 600 billion pesos.
Pagdating sa BICAM meetings, sinabi ng politico.com.ph na naging dominant si Escudero sa proceedings. Dahilan para ma-elbow si dating Finance Committee Chair at Senador Grace Poe. Unfair insinuation naman ang turing ni Escudero sa mga paratang. Wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Kaya ganyan talaga mga media. Busabos. Hindi, alam mo, wala naman pinagkaiba ang media tsaka yung mga vlogger eh. Sabi ko nga sa inyo doon sa debate, di ba? Minsan kasi nilalahat natin, pag vlogger, fake news. Pagka media, professional. Hindi. Ang daming media dyan na busabos ang ugali. Maraming media dyan ang talagang for the content lang. Minsan nga bobo pa eh. Iba yung tanong, syempre sasagot ka. Oh, tapos pagdating sa reporting, babaguhin mo na yung tanong. Eh kasi hindi naririnig yung mga tanong. Oh. Ito yung sinasabi ni Chis Escudero. Alam mo, tiyaga nga nito ni Chis Escudero sagutin yung mga media. Kahit paulit-ulit na eh. Di ba? If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. May paglilinaw naman ng House. We are focused on our job. The House's job is to advocate. Di ba pang ka lang? Ano ba yan? Ang dami mong daldal. Ito si attorney. And pass laws and not start any black propaganda against anyone. Hindi direktang tinanggi ni Attorney Princess Abante ang akusasyon. Pero anya, wala pa siyang info sa issue. Mapa-House man o Senado, may nagmamaniobra raw ng demolition job at may nagsisingit ng questionable budget. Ang tanong na ngayon, sino kaya ang totoong nagpapakana at sino naman ang pinapatumba? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ayon sa report na ito, malinaw ha? Ayon sa report, hindi po ako ha? Ayon sa report, ang may kagagawan di umano at tinuturo ni Chis Escudero na posibleng nasa likod ng demolition job against him ay walang iba kung hindi si Zaldico. Kailangan sagutin ni Zaldico yan. Hindi pa pwedeng ang sasagot lang yung spokesperson ng House. Asa na nga ba yun? Hindi, di ba? Bakit nga ba nawala yun? Bilang chair ng appropriation, anong nangyari doon? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Ewan ko. Pero sige, tignan natin. Antayin natin ang sagot ni Representative Zaldico na nawala sa kanyang posisyon last 19 Congress bilang chair ng appropriation. Hindi natin alam bakit natanggal. Sabi, kasi ang lumalabas sa balita parang personal reason or health reason ang correct me if I'm wrong. Pero ngayon, tila iba ang kwento sa pamamagitan ng mga sinasabi ni Chis Escudero. Di ba? So ano na? Hindi kasi alam mo matindi ha. Kaya nga ito natatawa nga ako sa isang interview ni Escudero. Panoorin niyo itong interview na to. Nakakatawa ho talaga ito kasi parang galit na galit talaga sila kay Marcoleta, no? Ang ABS-CBN. Kasi parang kini-question nila bakit naging Blue Ribbon chairman itong si Marcoleta. Napanood yun na ito? Nako, reaction na natin to. Parang nagagalit talaga sa bagay. Si Marcoleta ba naman ang dumurog at nagsiwalat ng mga illegal di umanong ginawa ng ABS-CBN against their employees na kinatanggal ng kanilang franchise. Already announced the major committees. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri, Bam Aquino for Education, and so on. No, Win Gatchalian for Finance. That's correct. Yes. No, and you have Marcoleta for the Senate Blue Ribbon Committee. We're showing a list right now on your screen. So yes, these have already been decided. Take us through, for example, Kiko Pangilinan and Bam Aquino, which could have been in the minority, and yet you gave them juicy, powerful committees.
These are not. I don't consider committees, Karen, either juicy or non-juicy, powerful or non-powerful. There's a reason why these committees exist, and it's a question of their respective advocacies and core competence. So sa kaso, sa sitwasyon ni Senator Pangilinan, he ran on that platform. Sa sitwasyon ni Senator Bam Aquino, he ran on that platform specifically too. Sa kaso nung iba, they were former executive department officials handling those offices. So we tried to make do with the available talent we have in the Senate. So it's not really a question of giving them this or that. And another thing, Karen. Okay. And I wanted to ask you, before you move, Yes. newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think his story. Tingnan mo ha, ang daming sinasabi ni Escudero na mga binigyan ng chairmanship. Ang tinanong lang ni Karen Davila is si Marcoleta. Ma'am, bitter? Bitter po ba kayo? I mean, tatanggapin na lang natin yung iba sa kanilang chairmanship at si Marcoleta tatanungin natin ng ganito? A newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. And some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Yun ang magandang sinabi niya dito ha. Hindi porket bago, hindi na magaling. At hindi porket luma, magaling. Ganun eh. Di ba? Bakit? Ang daming luma dyan eh. Wala namang ginawa kundi natulog lang. Hindi mo nga makita eh. Hindi, alam mo may mga isabihin mo doon sa ibang tao, oy, alam mo ba, senador to si ano? Senador po talaga yan? Parang di namin nakikita yan ha. Walang ginagawa yan ha. O, di ba? Ganun ang, wala, kilala nyo kung sino yun eh. Yung walang ginagawa eh. So ano ibig ko lang sabihin? Tama yung sinasabi ni GC Escudero. Hindi porket bago, hindi magaling. At saka una, hindi nga siya bago daw. Dahil una, matagal ng ilang beses, ilang termer na siya pagdating po sa, sa Kamara. Which is the same function. Mas madami lang sila. Di ba? Same pagdating po sa At makikita mo naman ang tikas ni Marcoleta bilang taga-usig pag merong mga mali. Kasi nga, litigator nga ho siya eh. Alam niyo ho yun? Alam mo, maraming klase ng abogado. Meron yung abogadong pang notaryo, hindi ko naman sinasabing bobo sila ha. Meron din abogadong for corporate lawyer, yung mga ganon. Pero may iba ang litigator. Pag litigator, ito talaga yung bihasa. Pagdating sa humaharap sa usgado, yan ang talaga pagdating sa mga kaso-kaso. So si Marcoleta, hindi po yan ordinaryo na matinding litigator yan. So ibig sabihin po, kung sa tikas at galing, bantakin mo, nabulgar yung ABS-CBN nun. Di ba? Gago! Ilang taon nilang tinago at naitago yung mga kalokohan na ginawa ng ABS-CBN noon, di umano, allegedly. Ngayon, dahil sa expose, maraming expose na ginawa si inisa-isa yan eh. Maalala nyo siya yung nag-isa-isa niyan. Here are your parang violation. Isa-isa sinabi niya. Nagpakita siya ng ebidensya. Talagang nilahat niya. Hanggang ayun, nakakumbinsi na talagang dapat hindi ito bigyan ng
ng prangkisa. Oh, yan ang nangyari. Oh, doon pa lang kita mo na yung tikas niya bilang isang abogado. Kaya he deserved this. Etong Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam bakit talagang napaka-bitter ata di umano niyan. Wala namang ganun, di umano. Bitter lang. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano, ha? Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan nung bago, nung bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Okay, now your colleagues, no? You have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them, through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom... Ayan na po, ibang issue na yan. Alam nyo mga kababayan, sa dami-dami ng pinupo na talaga dito, pansinin ninyo, yung pagdating sa committee head, si Marcoleta ang pinupunan nila kasi alam nilang na nanganganib yung kanilang mga kalokohan. Totoo! Marami nang kinakabahan dahil nga naman si Marcoleta, since Blue Ribbon, siya yung tumitingin ng mga iskandalo ng mga ulul dyan ng mga public official. Marami nang alam naman natin, hindi naman na pwedeng itago ito na ang bayan natin puno ng korap na opisyal, puno ng tiwaling opisyal, puno ng mga walangyang opisyal. Alam natin yan. Hindi na natin pwedeng itago yan. Di ba? Si Marcos na nga sinisi niya na yung ibang lahat, ibang tao Di ba? Sa sobrang tindi, pati ibang tao, sinisi niya na kahit directly under him ang DPWH. Di ba? Directly yun You have the control, everything. Utos mo na sa sekretary mo. Kaya nga anong tao sa sekretary? Di ba? They only perform. Parang yan. Kung ano ang sabihin ng presidente. Yun ang, kaya nga sekretary. Alam niyo ba kung bakit sekretary ang tawag? Ano ba yung sekretary? Aside sa nang mamasama-say-say tsaka gumagawa ng kape. Ang wala, nagmamasay bang sekretary? Hindi, yung mga alam mo na, gano'n yan. Ano secretary, di ba? Pag may inutos ka, sabihin mo ito gawin. Yung secretary mo, siya mag-aayos niya. Tapos, ipapatupad niya sa lahat ng mga nasasakupan mo sa kumpanya na yung inutos mo. Secretary, gano'n. Gano'n din, kaya presidente, may secretary. Ikaw pa rin ang head niyan. Ikaw pa rin ang pinuno niyan. Yung secretary mo, ang gagawa ng plano mo. Yung kagustuhan mo. Yung sinisi ni Bongbong Marcos, etong flood control project, kaya nagbaba. Sino bang, di ba, under mo ang DPWH? Hindi, para lang sa kaalaman Ito ang nangyayari. Ipapakita ko sa inyo. Ito'y kaya sabi ko sa inyo, maraming nangangatog na public official kay Marcoleta. Dahil talagang, naku po, antindi. Dahil bulgal na ngayon ang mga tiwaling opisyal. Ito papakita natin to. Napakaganda ng sinabi dito ni Magalong. Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga opisyal. Pwera kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayors for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng issue ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinetali ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw ng project cost binubulsa ng politiko. Grabe, ang taas 35 to 40. So,
sa 1 billion. Ano, wag na 1 billion, napakahirap nun. 100 million. 35%. Wag na natin tingnan sa 40%. 35%. Oh, 35 million. Sa 100 million. Doon na pupunta. Ang grabe. Di ba ang lupit? Kaya naman pala napakaraming kabit. Kaya naman pala nakakapaglaro ng sabong. Yeah, ganun kalupit. 35. Hindi lang naman po 100 million na mga proyekto. Di ba? Kumbaga, sa about 100 pisong gastos ng gobyerno sa iisang proyekto, 40 pesos ang tongpats o yung patong ng politiko. 20% advanced, 15 to 20 to follow. Sino po yung politiko? Madalas daw siyang local official at malaki ang posibilidad na siya po ay congressman. Para Congressman. Nako po. Congressman. lang po malinaw, hindi naman po lahat. Pero bakit unang suspect agad ni Magalong ang mga nasa Kongreso? Una, dahil sila ang may kakayanan na mag-identify at magpapondo ng mga proyekto na ilalagay sa taunang budget. Baka lang po natatandaan pa ninyo ang issue ng pork barrel na pinagbawal ng Korte Suprema noong taong 2012. Bawal na nga ang pork barrel pero ang uso naman ngayon ay congressional insertions ng mga projects sa taunang budget. At Ang lupit, hindi po gaya ano? ng pork barrel, ang mga insertion ay wala pong limit. At Yung pork barrel may limit pa. Ito wala. Ang lupit. Kaya naman pala nakikipagpatayan sila para maging congressman, di ba? Kaya pala kahit yung mga mayayaman na, gusto pang maging congressman. pangalawa, ayon kay Magalong, malaki ang kapangyarihan ng mga congressman na magrekomenda ng mga district at regional engineers sa kanilang mga jurisdiction. Grabe, Importante po yan dahil ito ang mga mag-e-estimate ng project cost at sila rin ang magpapatupad ng proyekto. Ito pa, ang ilang opisyal ng implementing agency, gaya po halimbawa ng DPWH, may patong naman na 10 to 12%. Ayan, 10 to 12%. Ibig sabihin, aside from the congressman, ultimong DPWH, na directly under the president, pumapatong ng 10% to 12%. Punta na tayo sa 10%. So may 10 million. Grabe, no? Ang lupit. Tapos, Mr. President, sasabihin mo ka, mga walang niya kayo. Ikaw ang walang niya. Oo, hindi ka na nahihiya. Sa totoo lang, alam mo, naalala ko dito yung sabi ng Panginoon, yung bago mo punahin ng kapwa mo, tingnan mo yung troso nasa mata mo. Oo. Kasi puna ka ng puna doon sa ibang tao na sinisisi mo mga walang hiya. Mr. Marcos, ikaw ang walang hiya. Hindi ka na nahihiya. Nasa ilalim mo yung DPWH and yet tuloy-tuloy ang korupsyon nila. 10%. Pera ng taong bayan yan. Directly na nasa ilalim mo yan. Magagalit ka kasi may ganyang nangyayari. Ikaw, sirang walang ginagawa. Hindi ka nahihiya. Kaya sa porsyento pa lamang ng politiko at mga korap na opisyal, kalahati agad ng project cost. Grabe. Sana. Mag-aawas ka pa ng 5% para sa ibang mga bagay gaya po ng VAT at ng insurance bond. Siyempre, hindi pa po tayo tapos. Tandaan na meron pang kontraktor na kailangan naman ay meron kahit papanong kita. 10 to 15% po yan ayon kay Magalong. Kaya't ang matitira na lamang sa kabuuang project cost, 30% ng original na budget. Yang 30% po ayon kay Magalong, yan na lamang ang pwedeng magamit para matuloy pa yung project. Sa about 100 piso ng project ng gobyerno, 30 pesos na lamang ang natitira para, for example, sementoin ng kalsada o itayo. Grabe, no? 30% na lang. Ano na mabibili mo niyan? Hindi. Ano na mabibili mo niyan? Ang tulay. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming kalsada ang lusaw kaagad kapag umihi yung palaka. Saan naman galing itong mga estima? Kung palaka ba umiihi? Ikaw talaga, oo. Ni Mayor Magalong.
Galing daw ito mismo sa mga kontratista na kanyang nakakausap at maging sa ilang tao sa Kongreso. Isang halimbawa raw dito ay ang mga proyektong gaya ng solar-powered lights. Nako! Merong mga project daw na nakalista ang unit price na 157,000 pesos Naku! bawat solar lamp post. Pero ayon kay Magalong, pagkausapin mo naman daw ang supplier mismo, papatak lamang ito sa 35,000 to 45,000, kumpleto na po, kasama na ang kanilang tubo. So parang may kumikbak. Grabe, no? 35,000 lang sa 157 na ipinapasa. Para nga naman may kickback. Kaya na lang din ang bilis masira. Kita nyo, halimbawa na lang yung mga traffic lights, di ba? Ito, yung tinatawag nilang mga solar na ilaw, di ba? Pagmamalaki pa nila yun, kita nyo na dito, solar ang ating ilaw. Yung pala, putang ina, laki ng kinita ninyo. Lumiwanag, kaya naman pala lumiwanag. Lumiwanag yung mata ninyo sa mga pera. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi. Though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala.
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.